kami ng pusong Teresa. Hallelujah. Pure heart, that's what I long for. Heart that follows hard after me. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after me. A heart that follows your word, so that sins may not come in. A heart that's undivided, but one who knows and ways. A heart that feels compassion, that places you my Lord, as with the aroma of worship, rises to your that's what I long for. A heart that follows hard after me. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after me. So the sin that comes in, a heart that's undivided, but one who knows and ways. A heart that feels compassion, that places you my Lord, sweet aroma of worship, rises to your throne. A heart that ties your word, so that sins may not come in. A heart that's undivided, but one who knows and ways. A heart that feels compassion, that pleases you, my Lord, sweet aroma of worship, rises to your throne. Sweet aroma of worship, rises to your throne. Sweet aroma of worship, rises to your throne. Aming Diyos na kila at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito, Ama. Kami po'y nagpapasalamat, O God, na binigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, kagalingan, Lord, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, gabayan mo po ang bawat isa sa amin, gawin din po, Diyos, sa aming pamilya, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. Ikaw lang po ang mataas. Walang iba, Panginoon. At sa gagamitin mo, God, sa umagang ito, sa buhay po ng buting Pastor Art, Lord, ikaw po ang manguna sa kanya. At sa magagandang mensahe, O Diyos, na nagmumula sa iyo, ay ikaw po ang magbigay sa kanya, Lord God, ng kanunungan. Lord, sa bawat isa na magikinig sa iyong pangal mong salita, O God, hiling at dalangin namin, Panginoon, loobin mo, O Diyos, na ito'y mamunga sa amin pong pamumuhay. At may pamahagi namin sa amin pong pamilya. Sa mga mahal sa buhay. Lord, sa mga kapatid namin, O Diyos, na wala pa dito, kaya po, God, ang magbigay sa kanila, Lord God, ng proteksyon sa daan,
Patuloy mo silang gabayan, ganun din po, O Diyos, sa mga transport na sumundo sa kanila, O God. Huwag mong hayaan, O Diyos, na kung ano man, O God, ang ikaw sa daan na hindi maganda, ikaw, O God, ang magbigay ng proteksyon sa kanila, Panginoon. Lord, sa gawain mo, Panginoon, ikaw pa ang mataas, walang makaantala, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin. Ito po ang aming sama-sama naming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus at sa pagpisa ng banal at makapangyarihan mong Espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Joy tayo, joy. Hallelujah.
kaluluwa ay nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasal, o kay sarap sa piling ko. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa ay nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasal, o kay sarap sa piling mo. Amen. Magpalang umaga po sa ating lahat at sa ating Diyos na buhay. Ito po ang ating pagpapalagulayan sa umagang ito. Matatagpuan po sa mga awit chapter 146 verse 1 to 2. Amen. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin sa aking awitan, ang mga buhay-buhay. Amen and amen. Amen. Hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y pakinggan mo ang pasawak ko, ibig na masamba, o Diyos iyong lingkid. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan ko, at makilala pa ang kadakilaan ko. Nawa'y pakinggan mo ang pasawak ko, ibig na masamba, o Diyos iyong lingkid. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa ay nauuhaw sa'yo, Diyos. Makapiling kay laging inaasal, o kay sarap sa piling mo. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin, kaluluwa ay nauuhaw sa'yo, makapiling kay laging inaasal, o kay sarap sa piling mo. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso sa sinasamahan ka. Awitin, awitin ko sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Sa umagang pagkagising, ako'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Yan ko'y naranasan, katapangan walang hanggan, mabinig ko'y laging saliwa, awa ka. Di ako magsasawa, purihin ka.
Di ako magsasawa, purihin ka. Hindi kami magsasawang purihin ka, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ay tapat at totoo. Salamat, Lord, sa kabutihan na binibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa dakila mong mga gawa sa aming mga buhay, Lord. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos, ang labing kahalan langit at lupa. Lord, sa matawag sa iyo, Panginoon, Ikaw ang tagapagligtas ng bawat sa oras. Pamigyan ka at kakilaan ka, Panginoon. Ikaw ay hindi nagmamaliw sa katapatan mo. Ikaw ang aming saligan sa aming kalunginan. Ikaw ang nagbibigay, Lord. Kaya po, Lord, wala kami magdapat po pasalamat at ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi kami magsasawa, Panginoon. Pagpupuri sa
Yes, Lord God, tunay pa na hindi kami magsasama na purihin ka. Buong puso ka namin, Lord God, sasambahin. Buong puso ka namin, Panginoon, pupurihin. Lord, salamat sa umaga pong ito, Lord God, na muli yung kami, Panginoon, binigyan ng hininga. Muli yung kami, Panginoon, binigyan ng buhay upang sambahin ka, purihin ka. Lord, ito yung nais niyo po, Panginoon, sa buhay namin. Kami linikha niyo para sambahin ka, para purihin ka, O Diyos. Lord, sa umaga po ito, Lord God, dalangin ko, Panginoon, Lord, sa aming pananatili sa iyong presensya, manatili ang iyong banal niyo pong Espiritu sa bulwagang po ito. Hayaan niyo, Panginoon, sa lahat ng aming buhay, sa lahat ng aspeto na aming mabuhay, Lord God, Ikaw ang Diyos na mapapurihan. Ikaw ang Diyos na may taas lamang sa bawat puso namin. Dalangin ko, Lord Jesus, sa umaga pong ito. Kubiran niyo po kami, Panginoon Jesus, na iyong blood. Gamitin niyo lang ang Panginoon para sa iyong kapurihan. Lord, ibaba niyo pa yung aking puso, ang aking buhay, sa pinakamababang antas. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang may taas. Lord, thank you so much. Ito yung nais niyo po, Panginoon, sa akin. Buksan niyo pa ang mga puso right now. Iinti niyo, Panginoon, ang aming puso, aming isipan, Lord God. Nang salita niyo, Panginoon, ito'y mag-penetrate sa aming kaluluwa, sa aming puso. Lord, tanggapin niyo lahat ng pagpuring parangal, pagluwalhati. Ito pa aming panalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Sa gabay at patnubay na makapangyarihan ni kong banal niyo pong Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magwika na. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang lahat ba'y excited na makinig ng salita ng Panginoon? Kung excited po kayo, focus sa mensahe. Set aside po natin lahat na mayroon tayong mga activities sa umaga pong ito. Ano man yung mga activities nyo, ano man yung mga appointment nyo sa oras na ito, kalimutan nyo muna yan. Focus on Jesus. Sapagkat ito yung araw na hiningi na Panginoon sa atin. Sa isang linggo, may 7 araw na linikha ang Panginoon. Ang hinihingi na Lord sa isang linggo, yung 7 araw, ay para sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, yung araw na ito ay para sa Panginoon. Araw, sambahin siya. Araw ay purihin siya. Araw ay parangalan siya. So makipagbukas po tayo sa, pakibukas ka kung kaya sa Psalms 146 verse 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay.
para sa kapurihan ng Panginoon. Awit chapter 146, verse 1 and 2. Basa, sabay-sabay po. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Purihin siya aking awitan at pagpurihin ko. Pakibalik ko yung Ryan sa verse 1. Sabi dyan, purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Yun yung sabi ng Panginoon. Yun yung sabi ni King David, purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh o aking kaluluwa. Kumbaga yung pagpupuri natin sa Diyos individual. Yung nais ng Lord sa buhay mo, purihin si Yahweh. Yung nais ng Panginoon sa kaluluwa mo, purihin si Yahweh. At yung nais ng kaluluwa natin ay maraming naisin, maraming nais na dapat nasahin. Pero ang tinutukoy ng Panginoon sa ating kaluluwa ay purihin si Yahweh. Baga yung kaluluwa na nandyan sa loob ng katawan natin, katawan nyo, yun yung tinuturuan ni Haring David, yung kaluluwa niya na purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Sino yung tinutukoy? Yung kaluluwa ni David. Ngayon, yun yung tinutukoy natin sa buhay natin na purihin si Yahweh. Inuutosan po natin, i-encourage po natin ang kaluluwa natin na purihin si Yahweh. Maaari sa umaga po ito, yung katawan natin, yung presence, but your spirit absent. Ang tema ng mensahe sa umaga po ito, purihin ang Diyos. Yun yung nais ng Lord, bakit tayo linikha ng Panginoon. Ang purpose ng Panginoon para binigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng buhay upang purihin si Yahweh. Sa paano mo siyang papurihin? Sa paanong paraan? Sa ganito lang bang gawain? Sa ganito lang gathering? Ang sabi ang purihin si Yahweh o aking kaluluwa. Eh, sinasabi doon, kahit sa lahat ng segundo ng buhay mo, purihin si Yahweh. Hindi lang every Friday ang pagpupuri natin sa Diyos. Every single day. Every single second ng buhay mo, purihin si Yahweh. Point number 1, purihin si Yahweh. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 7. Basahin po natin sa Isaiah 43 verse 7. Basahin po natin sabay-sabay. Sila ang aking bayan, aking nilalang, upang magbibigyan ng karangalan. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Sa pagpupuri natin sa Diyos, sino nabibigyan ng karangalan? Ang Diyos. Narito ka ngayon sa umaga pong ito upang bigyan mo ng karangalan ng Panginoon. Narito ka sa oras na ito upang bigyan mo ng papuri ang Panginoon. Hindi ka narito sa umaga po ito para mag-isip kung ano-ano. Kundi, ang nais ng Lord
mabigyan mo ng karangalan ang Diyos. Ito'y ina-address ng Panginoon sa mga Israelite, sa mga Israel, sapagkat siya yung bayan ng Diyos. Tayo'y naging bayan rin ng Panginoon. Amen? Lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus ay naging bayan ng Diyos. Binilang ka na isang bayan ng Panginoon spiritually. Sinilang tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay upang bigyan natin ng papuri ang Diyos. Upang mabigyan mo ng karangalan ng Diyos. Yan yung pinaka-purpose ng Panginoon sa buhay natin. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin ko ang Diyos, o kaluluwa ko. In-encourage ni Haring David yung kaluluwa niya sapagkat dumarating sa point na siya'y nanghihina. The more na nagpupuri ka sa Diyos, the more na talagang i-maintain ang kalakasan mo ng Panginoon. Purihin si Yahweh. Hindi sinabi na purihin mo, sambahin mo yung problema mo. O doon ka mag-focus sa problema mo. Sa pagpupuri natin sa Diyos, focus lang ang puso natin sa Panginoon. Kaya minsan, di ba, sa presider, lagi ini-emphasize, huwag niyong tingnan yung nasa kaliwat kanan niyo o sa likuran niyo. Magpuri ka sa Diyos. Huwag mong tingnan kung ano yung kanyang hakbang, ano yung sayaw niya. Mag-focus ka sa pagpuri sa Panginoon. Yan yung sinabi ng Panginoon, Isaiah 43, verse 7. Tayo'y nilikha ng Diyos upang bigyan natin siya ng karangalan. Purihin si Yahweh. Maraming aspetos na pwede natin purihin sa Diyos at ang Panginoon. Sa ating magawa, sa ating magkilo, sa ating salita. Napaparangalan natin ang Diyos sa bawat bigkas na ating mabibig. Doon tayo tinuturuan ng Panginoon. Kaya yung ating bibig, binikha ng Panginoon upang gamitin sa pagpupuri sa Panginoon. Hindi yan binigay sa iyo, hindi liniyagay ng Panginoon yung labi mo para gamitin sa mga bagay na hindi magbibigay ng papuri sa Diyos. Ilang second, ilang minuto yung mensahe, 45 minutes. Kailangan before 45 minutes matapos natin itong mensahe ng Panginoon. Ganon tayo, ganon na yung kahigpit yung rules ng gawain ng Panginoon. Pinag-agrihan po natin 10 alas 10 ng umaga, sharp start. Doon mag-start yung pagpupuri mo sa Diyos. Disiplina. Hindi mo magbibigyan ng papuri ang Diyos kung wala tayong disiplina sa ating masarili. Anim na araw. Busy ka sa mundo. Friday, ilaan mo ang oras mo para sa Panginoon. Kailangan Thursday pala ng gabi, nakahanda na lahat ng gagamitin mo sa gawain ng Panginoon. Number 1 ay handa mo, ano? Ang puso mo. Gasgas na itong pulpito sa kakaminsahe ng mga pastor nyo, dumalo kayo sa mga prayers. Yun yung nais ng Lord. Masakit man pero tanggapin natin. Sapagkat kung hindi na kayo nasasaktan, yun yung pinaka-delikado. Anim na araw, busy kayo, busy tayo. Samantala, isang araw lang hinihingi ng Lord.
di pa natin maibigay, di pa natin matupad yung agreement natin. Sabi pa, yung pinag-agrihan nyo sa lupa ay pinag-agrihan sa langit. Hindi nais ng Lord yung quantity, kundi yung quality ng pag-serve natin sa Lord. Quality na magpuri sa Diyos. Point number 2, awitan. Awitan natin ang Diyos. Minsan, aawit na lang tayo sa Panginoon. Aawitan mo, hari na mahari, Diyos na ma-Diyos. Lililimitahan pa natin ang awit, pag-awit natin sa Lord. Nahihiya pa tayo na umawit sa Panginoon. Pero pag tayo umawit sa mga makamundo, ala talagang tulong bigay ang boses mo. Gustong gusto natin palakpakan ka na mundo. Pero nais ang Lord, palakpakan mo ang Jesus, si Jesus, na nag-alay ng buhay para sa iyo. Gustong gusto natin na umawit to sa mga restaurant, pinapalakpakan ka, nag-glorify ang buhay mo. Samantala yung awitan mo ang Panginoon, verse 2, klase ako yan, Ryan, sa Psalms 46 verse 2. Sa verse 2. Basahin po natin. Purihin siya ang aking awitan habang ako'y buhay. Ha, purihin si Yahweh. Purihin siya. Aking awitan habang ako'y nabubuhay. Opportunity, privilege. Hanggat buhay ka, ito yung oras na purihin mo si Yahweh. Maaaring bukas hindi mo na magawa umawit. Maaaring bukas ay yung mga paa mo pantay na. Dahil doon sa mga ating mga sinusuot, madamit nyo dyan sa mga aparador nyo, isuot nyo na. Huwag nyo i-display. Bili kayo ng bili ng mga signature, tapos i-display yun doon sa mga cabinet nyo. Gamitin nyo ang bawat na bibili nyo para sa kapurihan ng Panginoon. Kasi maaari iyon ay gagamitin na lang yung pagpantay na ang paa mo at mga kamay mo. Hanggat buhay, gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. O wala man, hindi yung magiging hadlang para hindi ka magpuri sa Panginoon. Wala kang mamaysuot, hindi yan hadlang para hindi ka dumalo ng gawain ng Panginoon. Kahit yung sinusuot mo ay yung pa rin ang suot mo noong Friday hanggang sa matapos itong taon na ito, yung pa rin at yung pa rin ang suot mo. Huwag mong intindihin yung sinasabi ng mga tao sa buhay mo. Ang nasahin mo, yung nais ng Panginoon sa buhay mo. Purihin siya, aking awitan habang ako'y buhay. Buhay ba tayo? Amen. Amen. Kung buhay tayo, palakpan natin si Jesus. Alam niyo, hindi lang kayo tinuturo ako. Bago kong pagawin itong mensahe ito, tinuturo ito sa akin. Sino pa maghaya kung walang magtuturo? Sino pa yung paano pa yung maririnig ang salita pa yun kung walang mangaral? Kaya pasalamatan natin ang Diyos sapagkat lagi natin naririnig yung pangaral ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos ng mabuhay, hindi Diyos ng mapatay. Kaya tayo ay mabuhay, kaya ang tungkulin natin, purihin si Yahweh. Awitan natin si Yahweh. Kung nabibless ko sa mga worship leader natin. Bless na bless pa po sapagkat
kahit papunta man sa norte o Alora, yung boses mo, yung puso nila, yung kagalakan ng Lord. Mayroon ka nga boses, maganda yung boses mo. Pero boses naman natin, hindi mabuti, walang size ka. Point number 3. Umasa ka sa Diyos. Paano ka asa sa Diyos kung hindi mo naman pinapapurihan ng Panginoon? Ibig sabihin, pag ikaw nagpupuri sa Diyos, lagi mong inaasahan ang Diyos. Sapagkat the more na nagpupuri ka sa Diyos, the more na nandun yung pag-asa mo sa Panginoon. Nandun yung pag-asa mo sa Panginoon. Sabi po doon sa verse 3 ng Psalms 146, yan lang tayo magpo-focus ng mensahe. Kaya Kuya Ryan, sa verse 3 ng Awit 46. 146 verse 3. Sahin po natin. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kanino na tayo mga manghawak? Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kanino di makapagliligtas. Saan tayo dapat manghawak? Saan tayo dapat umasa? Sa Panginoon. Paano ka aasa? Sa pamagitan ng pagpupuri mo sa Panginoon. Yung panalangin ay simbolo ng pagpupuri sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Huwag kang manangahan doon sa mga pangulo o sino may sponsor mo na talagang mayaman, may hangganan ang buhay nila. Ngunit ang Diyos na ating pinaglingkuran ay Diyos na mabuhay. At wala siyang hanggan. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka. Alam niyo ba ang sakit ngayon ng mga tao? Alam niyo ba kung ano yun? Kung talagang major na sakit ng mga tao ngayon. Major. Buong mundo, ito yung sakit ng tao. Bulsa. Yan talaga masakit. Yan yung sakit ng tao. Pag walang pera, hindi makasamba. Ay, sakit yun eh. Ay, walang pera lang. Pasensya muna. Hindi mo na sasamba. Magrarakit muna ako. Iba sakit yun. Sakit spiritual. At sabi ng Panginoon, purihin mo ang Diyos. Wala ka mang pera, wala ka man anuman sa buhay mo. Purihin mo ang Diyos. The more na nagpupuri ka sa Panginoon, the more i-maintain yung kagalakan sa puso mo. Walang bayad. Alam niyo yung pag-ngiti natin, minsan tinitipid pa natin. Ngiti na lang yan ha. Walang bayad yan. Ayun, nagbatil, hi sis, kumusta? Hindi mo maibigay ngiti. Kahit mga brothers na. Kung sino pa yung mga yung mga suplado, no? Dati. Mga Kristiyano daw yung pero suplado ng dating. So yan yung mga bagay na mamimintin po natin yung mga smile sa ating mga labi pagpupuri sa Diyos. Pagpupuri sa Diyos. Yan po sabi, sa mga pangulo, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagliligtas. Panghawakan natin ang promise ng Panginoon. Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa inyo. Huwag kayong matakot.
harapan ng Diyos. Hindi ka dapat mangamba kanino man. Panlalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Sino yung may sabi? Ang Diyos. Minsan, nag-aalinlangan tayo na panghawakan niyo. Sinabi ng Panginoon, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Makakasama mo lang ang Panginoon pag ikaw ay laging nasa presensya ng Lord. Lagi ka nagpupuri sa Panginoon. Ayan. Number 3 na tayo. Mabilis na kasi sabi ni Kuya, 45 minutes. Ano ba yung pinagrihan natin, yun yung dapat mangyari. Point number 4. Lubos. Lubos na pagtitiwala. Ibig sabihin yung pagtitiwala mo sa Panginoon, walang pag-aalinlangan. Lubos ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Psalms 146 verse 4. Yeah, Kuya Ryan, pakiplans. Kuya Ryan. Kuya Bo. Kuya po. Okay. Present. Okay, basahin pa natin sabay-sabay. Hallelujah! Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, mayroong planong lalo niya natatapos. Ayan. Kung sila'y mamamatay, balik sa alikabok. Kahit anong plano nila ay natatapos. Lahat ng mga plano natin, matatapos yan. O hindi pa nga natatapos yung plano mo, natapos ng buhay mo. Kaya marami tayong pinaplano, hindi natin alam pinaplano na pala tayong kunin ng Panginoon. Takot ba kayo na kunin kayo ng Panginoon? Kailangan be ready. Lahat ng panahon, lahat ng minuto sa buhay mo, maging handa ka. Ang takot lang na mga nakunin ng Panginoon, namumuhay ng kasalanan. Pero kung namumuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Umasa ka sa Diyos na ang buhay na pangako ng Panginoon ay kakamtan mo. Lahat tayo babalik sa alikabok. Sino may sabi ang Panginoon? Kayo mga katawan natin ito. Sa alikabok yan. Babalik. Kayong kagandahan nyo, gamitin nyo sa Panginoon. Amen? Saan daw dapat natin gamitin yung mga ganda natin? Sa Panginoon. Hindi yan dapat gamitin sa mga bagay na makamondo. Dapat sa Panginoon, sapagkat kung sila ay mamamatay, balik sa alabok, kahit anong plano nila ay natatapos. Plano ka ng plano, pero hindi natin alam, pinaplano ka ng kunin ng Panginoon. Kaya man, Lord, may plano ka ngayon, Lord, pinagkakatiwala ko yan sa iyo. Pero doon ka mag-focus, yan yung magiging hadlang para hindi ka na makapagpurit sa Panginoon. Naging sekundary na lang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi yung mahirap. Kaya sabi pa yun, maging handa kayo lagi. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto. Kaya hindi tayo dapat matakot, kunin man tayo ngayon, sigurado ka na nandun ka sa pangako ng Panginoon. Hindi sa kondensyon, kundi sa pangako ng Panginoon. Ano yung pangako ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Katawan natin, iniingatan natin, first God. Iniingatan mo yan para sa Panginoon. Pero dahil iniingatan mo, pinapaganda mo yan dahil pinaglalaanan mo lang yung mga bagay sa mundo. Hindi mo mabibigyan ng papuri ang Lord.
the more na talagang iniingatan mo yung buhay mo at ang Lord ang nag-iingat sa buhay mo at bawat buhay natin, bawat part ng katawan nyo ay magbibigay lamang ng papuri sa Diyos. Lubos na umasa sapagkat ang buhay natin ay babalik sa likha. Yung ating kaluluwa na hindi naging tapat sa Diyos, yan yung mapupunta sa impyerno. Mag-unite. Itong laman natin, soul, i-unite ulit yan. Para maramdaman yung hirap sa impyerno. Hindi pagsunod sa Panginoon. Yung spirit natin, yun yung babalik sa Panginoon. Gusto niyo ba yun? Walang gusto na mapunta sa impyerno. Pero yung magpuri sa Diyos, linilimatahan natin. Isiniset aside po natin. Pero ayaw natin mapunta ng impyerno. Eh yung mapasok ng alagya sa kalan, napakasakit. Eh how much more doon sa impyerno. Okay lang, 1,000 years. Yeah, nakaahong ka doon. Eh wala nang hanggan doon. Habang. Reminder sa bawat isa. Hindi lang kayo. Ako, piniremind. Point number 5, pangako. Nangako tayo sa Lord, Lord, maglilingkod ako 2023. Nangako tayo sa Lord, maglilingkod. Dumating yung 2023, matatapos na yung 2023. Pero yung madumalo ka sa panalaginan, once blow mo lang. O wala pa nga. Alalahanin po natin. Yung nangako sa buhay natin, buhay na walang hanggan ay Diyos. Yung pangako natin, pangako mo, ay aking pangalawa. Sarap awitin. Pero i-apply natin sa buhay natin. Ang hirap. Bakit nahirapan tayo? Dahil busy tayo sa mga bagay sa mundo. Yan lang tayo magpo-post tuloy mo. Pakibaba sa verse 5. Sabi po natin. Pangalagan ng tao namin ang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos ni Yahweh, umaasang lubos. Ayan. Mapalad ang taong na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umasang lubos. Umasa ka. Kanino? Sa Diyos ni Jacob. Diyos ni Jacob na humirang sa atin, doon tayo umasa. Yung pangako natin sa Panginoon, gampanan po natin. Pag ginanap mo yung pangako mo sa Panginoon, nandun yung pag-asa na makakamtan mo. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong. Ang katulong natin sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos na may likha ng buhay mo. May likha ng langit at ng lupa. May likha ng lahat ng bagay sa mundo. Lahat na nakikita ng mata natin, siya yung may likha na yun. Pero yung lahat yung nakikita natin mga mata ng mga bagay ng mga makamundo, yun naman yung gawain ng Diyos. Na dapat natin pandirihan, na dapat natin iwasan. Paano ka makakaiwas doon? Kailangan manatili ka na magpuri sa Panginoon. Bakit si David naisahan? Sapagkat
yung kanyang pagpupuri sa Panginoon ay na-set aside mo. Ngayon na isahan po siya ng diablo. Ang daming mga lingkod ng Panginoon na talagang biktima. Ito ay nagpapakita na hindi na po natin dapat tularan yung mabuhay nila. Ito ay nagpapaalala na dapat natin iwasan. Paano tayo makakaiwas? Panghawakan mo ang Panginoon. Panghawakan mo ang Diyos, ang pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi kita iwan, hindi papabayaan. Joshua 9, alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatagtag ka, tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Ako'y kasama mo saan ka man magpumaroon. Alalahanin po natin lagi, saan ka man pumunta, kasama mo ang Diyos. Saan ka man dalhin na lugar, lagi mong ilagay sa puso mo, sa pananampalataya mo, kasama ko ang Diyos. Pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka malulungkot. Bakit? May mag-aaliw sa iyo. Sino? The Holy Spirit. The Holy Spirit. Siya yung magpo-comfort sa iyo. Siya yung mag-aaliw sa iyo. Damo na nag-aawit tayo sa Panginoon, damo na talaga inaawitan ng Panginoon, damo na kino-comfort yung puso mo. Lahat ng mga negatibo niya sa isipan mo, inaalis yan. Binabalat ka niya ng positibo. Binibigyan ka ng think positive, yung pag-isip na positibo. Lord, makakaahon ko sa pagkakautan niya, sapagkat ikaw yung nanakot. Diba? Lord, alam ko mabubuo ating pamilya. Dahil ikaw ang Diyos na nanakot. Na ang mga wasak ay binubuo. Yung may malamat, pinapagaling mo. Lamat na sa relasyon. Pamilya man ito, husband and wife, ang mag-iingat ay ang Panginoon. Amen, Sister Hasmin? Yes. Totoo. Hinihil yan. Relasyon, husband and wife, kapatid, anak, i-maintain lang natin yung magpuri sa Diyos. Lahat yan ay talaga pag-agalingin ng Panginoon. Sakit man yan. He is the great healer. He is the great provider! Amen. Yan sabi ang Lord. Di ba nung inalay ni Abraham siya isa, sabi ni Isaac, Ama, may apoy. Nasa iyong alay. Sabi ako, God will provide. Nakalatag na, gumawa na si Abraham ng altar. Ando na, may panggataw na, may apoy si Abraham. Nagtanong yung anak, si Isaac, Ama, nasaan yung alay? Sabi ni Abraham, God will provide. Pero alam ni Isaac na siya yung talagang iaalay. Kaya nung ginapos, nagpatayat si Isaac. Ilinatag na daw sa altar nung tatarakan ni Abraham ng kanyang punya. Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. Sa ating buhay, doon pinapakita kung gaano tayo kapag nananampalataya sa Panginoon. Yung oras nga natin, hindi na tayo naging kapag. How much more yung ganong tingin sa atin. Pero kaya nung talagang tatarakan na, sabi ang Panginoon, Abraham, huwag mong saktan yung anak. O di ba nag-provide ang Panginoon? Kaya yung lugar na yun ay tinawag na lugar ng Diyos ang nag-provide ng iaalay.
Kaya sa bulsa ba niyo wala ka mamarialis, God will provide. Yung smile, yung ngiti sa inyo malaki, i-maintain niyo yan. Higit sa yaman niya, higit yan kay King Abdullah, o sino mamahari dito sa Saudi Arabia, yung ngiti na talagang tunay na nagmumula sa Panginoon, milyones ay hindi yan pwedeng tapatan. Kaya sabi, health is wealth. Kaya marami nagkakasakit dahil sa sobrang paghahangad na mamabagay sa mundo. Overtime kayo ng overtime hanggang sa wala na kayong tulong. Pagdating mo pa sa bahay, computer ka ng computer. Alam, may mag-games ka pa, may extra kilometer ka pa sa buhay mo. Wala ka ng oras manalangin. Ano ang ma-absorb ng kaluluwa mo? Kaya dry na dry ang ating kaluluwa. Kaya pagdating ng Friday, ang tagal na mensahe, gusto ko na lang umalis. Kaya nasasabit natin. Pero pagbabad ka sa salita ng Panginoon, yung isang araw na Friday ay talagang halos ayaw mo nang matapos. Hallelujah. Point number 6. Maasahan. Nasaan tayo, Kuya Bo? Anong verse? Verse 5? Verse 5. Verse 6 tayo. Tayo po natin. Diyos sinabing nawa. Dali. Sabay-sabay. Yung may kagalakan sabi, Pastor Lord. Okay, basahin po natin. Sa Diyos na lumikha ng kalangatan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Sabi doon, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Wow! Praise God! Ang nangako ay Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Maasahan sa lahat ng panahon. Diyos ko. Diba? Yun lang. Kaya sarap yung umawit sa Lord. Kahit may problema, ay ang sarap umawit sa Lord lalo pag marami kang problema. Ang sarap itaas ng kamay mo sa Panginoon. Hanggang yung luha mo, hanggang yung sipon mo tumutulog. At after ng pagluha at pagtulog ng sipon mo, victory ka. Kaya po, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan at ang lupa, dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maasahan. Pangako ng Diyos, maasahan sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pangailangan mo. Prayer, hindi dahil mananalangin ka lang, dahil may kailangan ka lang sa Panginoon. Ang prayer, ito'y gawain natin sa Diyos sapagkat may tamang relasyon tayo sa Panginoon. Hindi yung tunay na panalangin. Hindi yung Lord, may pangailangan ako, doon ka lang mananalangin. Lord, may sakit yung aking pamilya, doon ka lang mananalangin. Pag okay yung buhay, walang panalangin, okay. Pero yung talaga, ano ba nais ng Lord sa buhay natin? Pray without ceasing. Walang mumpahin. Yun talagang prayer, Lord. Yun yung talaga, nananalangin ka sapagkat mayroon kang tamang relasyon sa Panginoon. Mayroon kang tamang relasyon sa Panginoon. Yung talaga, nandun yung kagalakan mo na lagi kang manalangin, lagi mong pinupuri ang Panginoon. Lord, salamat. Lord, salamat sa maghapon, salamat sa katagumpayan, salamat sa protection. Lord, salamat, pagpalain yung aking magawa ng kamay, pagpalain yung lahat ng aking makasama sa trabaho, pagpalain yung aking mga employers, pagpalain yung Panginoon lahat ng aking nakakasalunguhan. Di ba?
yung nagre-release ka ng blessing. Umasa. Saan tayo dapat umasa? Sa Panginoon. Sa may likha. Sa tagapaglikha. Huwag tayo, minsan nag-focus tayo doon sa mga blessing. Dapat focus tayo sa nagbibigay ng blessing. Doon sa source. Doon sa nagbibigay ng source. Doon sa nagbibigay ng pag-asa. Maasahan mo ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng segundo ng buhay. Hallelujah. O, matapit na tayo. Point number 7 na. Yan. Okay. Point number 7. Kakampi mo ang Diyos. Kakampi mo ang Diyos. Lagi mo kakampi ang Panginoon. Magiging kakampi mo lang pa yung pag ikaw namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Pero kailanman ay hindi kakakampi ng Panginoon kung ikay namumuhay ng mamumuhay ka na doon sa kasalanan. Kalaban mo ang Diyos. Kakampi lang natin ang Panginoon pag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Verse 7. Kuya Bo. Sabi po natin. Tayo sa laki, kung siya'y humatol, may pagkain handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihan. Panig sa naapi, kung siya'y humatol, may pagkain handa sa nagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihan. Saan daw kapanig natin ang Diyos? Doon na tayo naapi. Kakampi mo ang Diyos. Inaapi ka man ng pamilya ng kapitbahay mo o ng pamilya mo o sa ng pamilya ng husband mo, kakampi mo ang Diyos. Huwag mo asahin yung husband mo, kakampi mo ang Diyos. Sekundary na lang yung mga kapatid sa buhay. Lagi natin asahan na ang kakampi natin ay ang Diyos. Inaapi ka man, lagi mo ilagay sa puso mo, kakampi mo ang Diyos. Inaakiyos ka man sa trabaho mo na hindi naman totoo, kakampi mo ang Diyos. Maliban kung talagang gumagawa ka ng labag sa kalooban, kalaban mo ang Diyos. Malinaw, no? Napakalinaw. Panig sa naapi, kung siya'y humatol, may pagkain handa. Sa nagugutom, pinalaya niya ang mga nabihan. Napaka-buti ng Diyos. Kakampi mo ng Diyos, may handa pa siyang pagkain sa iyo. Sa nagugutom, ang Diyos ang magbibigay ng pagkain. Sa babihag, ang Diyos ang magpapalaya. Bihag ka man ang mga kasalanan, isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Palalayain ka doon. Kakampi mo ang Diyos. Di ba napakabuti ng pangako ng Panginoon? Mararanasan lang natin ito kung tayo'y manatili sa presensya ng Panginoon. Pangutas. Isaiah 59, verse 1 and 2. Basahin po natin. Bilang pagtatapos ng mensahe. Isaiah 59, verse 1 and 2. Basahin po natin. Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi rin upang magbibalik ang iyong nilainig. Ang masasama ninyong gawa ang pangalan ng pagbawal ng inyong Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ko siya napakita at hindi niya kayo ibalik. Pakibalikan ko yan po sa verse 1. Tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka.
Sa'yo hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang Diyos sa ating pinaglingkuran ay handa laging iligtas kami. At lahat ng ating panalangin ay hindi siya bingi, lagi niya naririnig at handa siyang tumugong sa ating panalangin. Sa verse 2, ang masama ninyong magawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo maririnig. Hindi yung mga dahilan ng ating mga panalangin na hindi makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Na-encourage sa atin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Tayo tumayo. Hallelujah. Panginoon Lord, salamat sa mensahe. Salamat Lord God sa reminder Lord God. Salamat dahil may Diyos kami Panginoon laging tapat sa mga pangako. Salamat ang dami namin marami namin pagkakasala. Ngunit ikaw ang Diyos na laging nagpapatawad sa aming mabuhay. Lord, hindi man kami karapat na sabi namin, disobedience sa iyo. Ang dalangin po namin, Panginoon, sa mga po ito. Patuloy niya kami ng Panginoon turuan. Patuloy niyo pa yung buwi namin ang puso. Aming mga pananampalataya. Patadagin niyo po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, dami namin, Panginoon, mga oras na sinayang, mga panahon na hindi ka namin, Panginoon, nabigyan ng kaluhuran. Lord, salamat sa mga anak niyo na ito. Pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Anuman, mayroon sila pa yung makabigatan, Lord God. Ikaw ang Diyos na nangako. At tapat ka pa ito. Kakampi ka namin sa mga naakit. Ikaw ang kakampi namin. Maaari pa yung financial, Lord God. Na ito'y nagiging struggle, Lord. Ikaw ang Diyos na magpo-provide at magsusupply ng aming mga pangailangan. O maaaring sakit, Lord God, na nagiging hadlang, Panginoon, pa hindi ka namin mabigyan ng papurit, Lord. You are the great healer, Jehovah Rapha, the great healer, Lord. Lord, ang hihina spiritual, Panginoon, restore you, Panginoon. Yung mga nag-aalilangan, Lord God. Patuloy kayo, Panginoon, mag-minister, mag-usap sa puso nila. Sa pangalan niyo, Panginoon Jesus. Lord, salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat, Lord Jesus. Ilagay niyo po, Panginoon, sa aming mga puso yung kagalakan. Kagalakan na magpuri sa iyo, kagalakan, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Kagalakan, Panginoon, na manalangin sa presensya niyo, Panginoon Jesus. Maraming problema sa pamilya, Lord God, i-restore niyo, Panginoon, bawat relasyon ng pamilya, sa anak na ito, Panginoon. Ito man, Panginoon, sa asawa, Lord Jesus, sa mga magulang man, Panginoon, Lord God. Lord, i-restore niyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mamagitan, Lord God. Ikaw po, Panginoon, siyang maghari sa puso nila. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat sa umaga po ito, Lord Jesus. Patuloy namin damhin ang iyong presensya. Lord, na kami mag-uumpisa, Panginoon, Lord God, na mananatili sa iyong presensya. Na ang bawat buhay namin, ang mananalabi ng aming mabuhay, Lord God, ay magamit niyo, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Lord, dalangin ko, Panginoon, gamitin niyo po, Panginoon, bawat isa, Lord God. Gamitin niyo po, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Lord, dalangin ko, Lord Jesus, yung protection sa aming pamilya sa Pilipinas, Lord, yung nakakaranas na masakit karamdaman, Lord. Lord, release healing
Yung may masakit, Panginoon Lord God, trangkaso o sipon, Lord God, I rebuke in the mighty name of Jesus. Release healing, Lord God, sa pamilya namin sa Pilipinas. In the mighty name of Jesus. Lahat, Lord God, na may masakit karamdaman, any sickness and disease, I destroy in the mighty name of Jesus. Physically, nasakit, at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. In the mighty name of Jesus, i-restore niyo, Panginoon, Lord Jesus, yung mga natutulog na pananampalataya. In the mighty name of Jesus. Lord, matatapos na po, Panginoon, 2023, Lord Jesus. Lord, patuloy niyo kami, Panginoon, hubugin ng iyong salita at gamitin niyo lang kami, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Lord, salamat sa congregation na ito. I-bless niyo, Panginoon. I-bless yung family ng in Christ alone, God. Sa pamumunin mo, Pastor Lord. Lord, salamat sa aming pastor. I-bless niyo po ang buhay niyo. Ikaw ang Diyos lagi na mag-ingat sa buhay niya. Yung mahabang buhay. Ipagkaloob mo po sa buhay ng aming pastor. Lahat na narito, Lord, bigyan niyo po kami ng mahabang buhay. Na doon sa mahabang buhay namin, ay ikaw lamang pa yung mapapurihan. Pag-amin ko pa yung aming mabuhay, Lord. Para sa iyong kaluwalhatian. Ay, gamitin niyo po kayo mga kapatid ko ito. Gamitin niyo po para sa iyong papurihan. Huwag po niyo pong hayaan, Lord, na aming mabuhay ay maagaw po ng mga bagay na makasalibutan. Ito yung sinabi niyo pa ito. Na huwag kami matangay na mga bagay na nakakasilaw ng bagay sa mundo ito. Tapos, ay manatili po kami pa sa iyong presensya. So, salamat sa kagalangan, salamat Holy Spirit. Sapagkat ikaw ay Diyos na lagi nagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming puso. Lord, thank you so much for it. Walhati. Ito po aming panalangin sa umaga po ito. Sa tanging pangalan niyo, Panginoon Jesus. Sa gabay at pataway na kapangyarihan niyo pong manalig o Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay mawigan na. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Alex. Sa mensahe ni Pastor Alex sa Isaiah 1:6, versículo 7. Purihin si Yahweh. Purihin natin siya para mabigyan tayo ng maraming biyaya ng galing sa Kanya. Ang di number 2 is awitan natin ang Diyos. Pagkantayin natin siya. Punta tayo dito sa simbahan. Kahit ko yung Bernas na. Umaasa sa number 3 is umaasa ka sa Diyos, lagi mo siyang dalangin at purihin. Therefore, lubos ng pagtitiwala. Kung faithful ka lang, manalangin, may pag-asa ka sa Diyos. Number 5, pangako sa Lord. Lingkod tayo sa Diyos na malaptas. Kung likod ka sa Diyos, magpunta tayo dito, sasambahin natin siya. Number 6 is maasahan sa lahat ng panahon, maasahan siya. Prayer lang tayo at tapat. Kahit sa biyahe sa barko o sa aeroplano. At sa lupang pansasakyan. Number 7 is kakampi mo ang Diyos.
Basta tinaapi tayo sa mga kaaway na hindi natin nagawa. Pabayaan mo lang sila. Basta importante, kakampi natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Amen. Okay. Maraming salamat po, Dr. Pastor Art. Napakalahan natin siya. Tatawagin ko lang po ang mag-closing po yan. Oh! Sorry. Dala ko na naman tayo sa tithes and love and offering. Kasi kuya ko. Kuya ko, walang tawad pa kayo. Hallelujah, hallelujah. Tuwa na sana si Kuya Ryan eh. Ano naman kayo sa tithes and love offering? Ang niano ko ngayon sino bang steward dito ng Panginoon? Lahat tayo diba steward ng Panginoon? Ano yung ibig sabihin ng steward? Pinagkatiwalaan. Amen. So lahat tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ating buhay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hello po mga ate. Sakto. Opo na po. Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon yung buhay natin. Lahat ng nasa atin ay pinagkatiwala ng Panginoon. So kung ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang lahat, ibig sabihin po, ang lahat na nasa atin ay sa Kanya, hindi po sa atin. Amen po ba? So ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin ay 10% sa ibinigay niya sa atin, sa pinagkatiwala niya sa atin. So, ang lahat ng pinagkatiwala niya sa atin ay pwedeng kunin ng Panginoon sa isang itlap. Amen po ba? Amen. So, ang pagbibigay po ay pagtitiwala sa Panginoon at ang ay yung obedience. Diba sabi ni Pastor Art, kinakailangan sumunod tayo sa Panginoon. Pati yung oras na kailan tayo mag-uumpisa, dapat tayo. Iyan po ay pagsunod din po. Amen? So, nagbigay na po ba ang lahat? Amen. So, give thanks namin po yan. So, sa susunod, agahan na lang po natin. Pare-parehas tayong late eh. Sige, awitan po natin ang Panginoon. Give thanks po tayo. Strong.
tanggapin mo po itong aming nakayanan, Panginoon. Naway, ito po ay ibinigay namin ng masaya sa aming sarili, Panginoon. Panginoon, salamat din po sa biyaya, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid, mga pastor dito, Panginoon. Panginoon, sana, Panginoon, ay yung mga kumpanya namin, Panginoon, dinadalo yan ng pagpalain mo rin, Panginoon. Panginoon, ang hawak ng pera nito, Panginoon, gabayan po siya, Panginoon. I-bless mo po siya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng wisdom, Panginoon. Panginoon, ito lang po ang aming nakayanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang next po ay testimony. Sino po bang maunang mag-testimony? Lapit lang po. Ate Jazz. Sino po? Ate Joyce. Ate Joyce naman. Ito mauna. Ate Joyce. Pinagbilatan lang yun. Lipat. Bakit well, in God, no accident because God is in order, no? Maybe He has a purpose. Bakit ako natawag? But thanks God for His goodness and His blessings every day. Because I always pray to God every morning. Thank you, Lord, for this new morning again in my life. He impressed me to always give thanks. Sino po ang nagbabasa ng mga Bible? Kung walang Bible, so, di ba sa mga cellphone, pwede naman download ng mga Bible. And then naman, sino nagbabasa? Because I always find time to read my Bible morning, evening. So maybe God is giving me the opportunity now to thank Him and to bless His name this morning. So in my reading in my Bible, I always read the word thanks. So morning I always give thanks, and evening I always give thanks. And these past few days, I'm in my struggle sa decision making sa work, kasi sa work namin worried na yung mga doctors kasi mag-alis na yung mga Pinoy nurses. So may puro-puro na sila na pati daw ako aalis, gano'n. So halos lahat ng mga Filipino nurses uwi na or lilipat or may ibang plan. So yung isang doktor, narinig ko na lang, si Joyce, I heard, yes, she has planned. So hindi lang ako bumik. So I have the struggle for this past days talaga, or this past month, kung ano ba yung decision ko sa work ko. Because I have always, sa decision ko kasi I have always back up. Kung uwi ba ako, or kung mag-stay ako, or kasi yung license ko kasi nirenew pala ng company namin. Hanggang May purpose ka, te. so na to 2025 pa. So renew na naman yung lisensya ko. Praise the Lord. Kaya lang, struggle na naman ako, Lord, kung kailangan ko naman talagang pumunta ng Amerika. Parang gusto ko din pumunta ng Amerika because I have also opportunity. So sabi ko, and my husband told me also, ano ba talaga yung plano mo, and then at the end of the day, I will support. May struggle na naman, Amerika na naman. So, parang nasa sandwich ako, no? So,
nagtatrabaho ako sa puso ko at saka sa utak ko. Ano pa talaga? Because hindi pa ako set. So, so this past days, nagdadasal na talaga ako, Lord, what is your plan? Kasi ako din, hindi ko din talaga alam, no? Because kung dito naman, I have opportunity dito sa Saudi, and I have opportunity din sa Amerika. Parang isang step lang. So sa isip ko, Lord, give me the purpose and clear my mind, give me the spirit of understanding. Kung ano ba talaga yung plano mo pa? So, God impressed me. Okay, Joyce, extend 1 year. So I prayed, okay Lord, I will extend. Kasi yung ikama ko din, na in-extend din ng company ko. So sabi ko, oh my God, so hanggang March, so madali lang din naman kasi mag-ano ng ikama, no? Depende naman kasi sa employer kung kailan. So pumunta na ako ng office Wednesday, nag-usap na kami ng mga bosses. Sabi ko, what if I will extend 1 year? Siya, no, sabi nung isang mudir, no, Mary, think twice. Sabi niya, want you to extend 2 years. No? Sabi ko, for now, I cannot still decide. But the clear is, I will extend only 1 year. But I have to go home because I want to go home this January. Like that. Okay. Sabi pa ng isa, no, you cannot go, no. Sabi ko gano'n. I have to go home. Kung i-extend niyo ako ng 1 year, I have to go home. Pero kung hindi niyo ako extend, hindi niyo ako papayagan magbakasyon, uwi na ako. And that's fine na. Sabi ko gano'n. Kasi okay din naman, umuwi ako. So I have always, kaya nag-struggle talaga ako kung ano yung ano ko. So, sabi niya, okay, sabi niya, we will make new contract for you. So until now, I didn't sign anything, but the company knows na I will extend 1 year. So, so every now and then, I always praying for ano ba talaga. So all the glory and honor belongs to God for the blessings. Amen. Nakakapagpalang hapon po sa ating lahat. Nais ko lang po pasalamat dahil wala pa akong last Friday, dumunod pa ako sa gawain ni Lord sa birthday anniversary niya. Yung let everything you do, be done in love. Sa 1 Corinthians 16:14 po ang verse ni Lord sa anniversary niya. So nagpapasalamat ako. Ano din, sabi ko, naging presider, hindi ko naman alam, impromptu na lang na pa yung ginamit ko, sabi, obedience. Sige, nagkaroon na ako, tapos lahat, doon yung flow na sa water baptism, open lahat, yung sa Mrs. Lord, sa holiness, so lahat po, pinapasalamat ko yung travel namin, lahat ng papuri ko sa mga. Amen. Sino pa? Magandang araw po sa Diyos na buhay at sa lahat ng kapatid. Wala ako nung last week kasi meron po akong part-time. Nag-struggle po kapatid ko ng pera. Part-time. Kasi po sa totoo lang, this past few weeks, sobrang struggle ako financially kasi wala naman po sana akong problema sa pera, sa totoo lang. Napakasipag ko po kasi bukod sa may trabaho ako, may mga part-time ko na napadami. Kaya lang, itong boss ko kasi, yung part-time ko dapat napunta dun sa pagpapagawa ng kotse. Pati tuloy yung pambayad ko dun dati nadali. Kaya, ibang nangangako. May pera po sana ako. Nangangako lang kasi yung boss ko. Kaya sabi ko, kahapon, dapat meron kami cash advance kasi pati yung mga staff ko, maasa rin sa cash advance ito, mga ito. Wala kasi silang ito, kahapon pa lang, nag-message na sila sa akin. Sabi ko,
mag-message kayo sa group. Kasi walang aircon yung kotse. Naaawa ako sa kanila na sasakay sila doon. Ako nga kanina, pawis na pawis eh. Pumunta rito eh. Kaso madadaanan ko si Rati. Sabi ko sa kanya, okay ba sa'yo sumabay kahit walang aircon yung kotse? Okay daw. Hindi sige, parehas tayo maglawa sa pawis. Sabi ko, sinabay ko na siya kasi dadaanan ko sa gobyerno.